Hello mga kabady, magmarites muna tayo dito sa boxing. Pacquiao versus Barrios at ang huling laban ni Charlie Suarez kontra kay Navarrete. Sa paparating na laban nga po ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao ay nakatanggap ito ng striktong babala sa kanyang promoter noon na si Bob Arum. Ayon kay Bob Arum, hindi niya masasabi na wise decision ang pagbabalik ni Pacman sa professional boxing. Lalo na tumatakbo ito sa politika at sa edad nito, hiniling din ni Arum na swertehin si Pacman dito sa mundong ibabaw. Sa kabilang dako naman po mga kabady, talagang hindi pa nakapag-move on ang kampo ni Charlie Suarez at ang mga tagahanga niya dahil sa isang controversial na desisyon sa huli niyang laban kontra kay Emmanuel Navarrete. Sa aking analysis ay merong halong pagninegosyo ang ginawa ng Top Rank. Yes, syempre boxing is a business, may halong politika sa mga nag-oorganisa at ang mga nasa itaas. Bakit ko nasabi na merong halong pagninegosyo ang huling laban ni Suarez at Navarrete? Sapagkat kung titimbangin at titingnan ang future ng dalawang boksingero ay lamang talaga si Navarrete sa maipipiga na gatas sa Top Rank. Hindi ko sinasabing lamang si Navarrete sa skills at sa kung ano paman, kundi sa maipipiga na gatas sa Top Rank sapagkat si Navarrete ay bata pa. Ibig sabihin, maraming mga taon pa ang maibibigay ni Navarrete sa Top Rank. Pero hindi naman natin ma-underestimate si Suarez kasi magaling siya at may puso siya sa paglalaro ng boxing. Kung hindi maitatama ang huling controversial na desisyon ng CSAC ay talagang may punto ako. May punto ang aking analysis na merong halong pagninegosyo itong desisyon ng CSAC at ang Top Rank. Sa mga hindi nakakaalam, pareho naman na nakapirma itong si Navarrete at Suarez sa Top Rank kaya nasa gitna si Bob Arum. So sa tingin ninyo, sino ang cash cow or sino ang ginagatasan sa dalawang boksingero or gagatasan pa sa dalawang boksingero? Si Navarrete or si Suarez? Comment down below guys sa inyong mga reaksyon. Sa kabilang dako naman po mga kabady, may paparating na laban ang ating pambato na si Weljon Mindoro. Undefeated ang kanyang kalaban na may kartadang 8 wins. 6 na panalo dito ay galing sa TKO or knockout at may isang tabla. Habang si Mindoro ay 100 knockout percentage dahil sa 13 nitong laban ay 13 din ang nag-sleep tight sa ibabaw ng boxing ring. Bilang boxing fan, inaabangan ko itong si Mindoro na sasampa sa isang world title fight. Kaya naman, magpursigi ka Weljon at learn from all your experiences. Good luck sa'yo. Hanggang dito na lang muna mga kabady. God bless us all at ingat palagi.